Isa pang kababayan natin ang nagpakitang gilas sa katatapos lang na World Team Rapid and Blitz na ginanap po sa Hong Kong. Dalawang mabigat na Grandmasters ang nakalaban niya at isa na doon, si former world champion Vishy Anand ng India. Matindi! Bago natin pasadahan mga kamatyas, iwanan ko muna kayo ng puzzle atid sa atin ng Internet Chess Club application. It's Black to Play. Ano kaya ang gagawin dito ng Black para talagang makuha ang inisyatibo hanggang sa maipanalo? Sige po, yung inyo pong mga makikitang sagot, pakilapag lang sa comment section below mga kamatyas ha. Suportan nyo na po sa video na ito. At sa mga wala pang Internet Chess Club application, madali lang. Downloadable sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account dito. Libreng-libre. Magagamit nyo na po pang training. Ayan. Okay, sa unang laban against Alexander Ipatov ng Turkey, ang ginawa po ng ating pambato nag D4, G6, nagtipid muna. C4, Bishop G7, Knight C3, E6, interesting po. Kasi kala ko King's Indian, di ba? Ang King's Indian yung nagdi-D6. Pero nag-E6 mga kamatyas, oh. Ilalagay yung knight doon. Interesting rapid variation ito. Knight F3, Knight E7, Bishop F4. Ayun, iniba rin ni IM Concho ang tirada kasi E4 po yung normal doon eh. Oh, Bishop F4 parang London, ano? D6, saka pinatungan ng queen para susundot kagad ng atake doon sa H6, pero hindi hinayaan ni Ipatov. Nag H6 lang at nag E4 na. Ayan na, para mabuo na po ng maganda ang sentro. A6 at nag Rook D1. Grabe ang depensa ni GM Ipatov, ano? Ano ba to? Partida ba ito sa ating pambato? Nagpapaipit eh. Nag G5. Umatras ang bishop at nilagyan po ng knight G6. Nag D5 na. Ayan. So nag-iisip dito panigurado si IM Concho kung paano niya aatakihin kagad ng black. Kasi nagpapaipit eh. Knight D7 develop at nag H4. Ayan. Maganda. Yan ang gusto ko. Basag na kagad. Nag G4 advance. Inatake ang knight. At nag H5 counter attack. Maganda. Knight E5. Dito po kasi, para po sa inyong kaalaman, pagka sumabay kasi na ganyan, imagine niyo po kain, mababasag yan, dire-diretso yan doon. Mawiwik yung king side, kaya hindi pwedeng makipagsabayan ng black talaga. Lumundag lang sa E5, Knight takes E5, Knight takes E5, at nag-Bishop E2. Ayan, syempre, kailangan i-develop, at kumapture na sa D5, Knight takes D5. Grabe, ang ganda ng forma ng position ng ating kababayan, ano? Ganda, oh. parang positional loss dito ang black kagad eh. Papangitan ako eh. C5, ayun, inatake kagad. Formado kasi lahat eh, oh. Tingnan niyo po kung gaano ka-active ang pyesa ni IM Concho. Kinain at nag-bishop takes C5. Ayun, hindi na makakapag-castling, bawal. At kinain na yung knight. Tapos kinain din ng pawn. At nag-queen F6. Dito magpaplano ng castling queen side. At ayun, no, inistorbo kagad ni IM Concho. Alam niya kagad, no? Nakatunog siya na doon sa kabila magka-castling. At nag-castling pa rin. Tinuluyan pa rin talaga. Sinundutan ng Bishop E7 double, nag-Queen F5. Sandali lang po ha, mga kaibigan. Wait lang po. Kasi iniisip ko, what if mag-Bishop F8 sa lubungin? Ano meron? Kasi pagka kinain ito, may kain doon sa queen, check pa. Di ba? Gets ko na. Dito po, kakain muna dito. Check, sacrifice. Pag kinain, Bishop takes. Yun, no? Iyaharang na yung queen kasi makakain ito, double pa. Iyaharang na ito. Tapos, Bishop takes doon, sabay kain dun sa tore. Galing, biglang. Ang linis, no? Quality up, dalawang tore kontra sa bishop at tore lamang. Okay. Yung palalaman noon. Balik tayo. Kaya pala si GM Ipatov, napatira na lang ng queen F5 dito. At kinain ng tore, kain, at nag-rook H4. Ayun, para pabagsakin naman yung isa pang pawn. Kinuwin G5. Okay, tineret ang tore. Kinain na. Check. Hinarangan ng pawn. At umatras. Ayun. Okay. So yung tore naman po safe. Depensado. Bishop F6. Ayun. Pinatungan para kakainin na talaga yung tore.
nag-rook F4 lang. Ayun, target na naman yung pawn sa F5. Ang galing kumounter ni IM Concho. At kinain po yung pawn sa F5 at nag-queen G7, king F1 para safe na, wala nang danger zone na po pwedeng gawing atake sa E-file. At nag-bishop E7, inatake po ang reyna at nag-queen C3, counter attack sa knight. Dumipensa uli ng bishop at nag-queen G3. Ayun, yung kasabihan natin, pag lamang ka ng pyesa, daanin sa yaman. Yon, umiwas. Siyempre, walang karapatan dito na makipag-exchange pa si GME Patov. Walang abuhay-buhay ang posisyon niya pag nakipag-exchange pa. At nag-B3, nagpaniguro si IM Concho na wag makalundag yung knight dyan. O may mga gulo-gulo pa kasi. Nag-rook D6, rook F4. Okay, ano plano? Pupunta dito, lilipat dyan. Bishop G5, rook E4, atake sa knight, umatras. And bishop E6, sinabol ng atake, atras ulit, and F4. Ayun po, talagang grabe. Sunod-sunod na dito ang momentum ng atake. Queen F6, okay, di makakain, nakapin. Queen F3, para kakain na sa bishop. Naku, napahamak pa yung bishop. Oo, saan pupunta yung bishop? Bishop H4, ayun, nahabol pa ng ganon. Napasama pa pala yung Queen F6 dito ni Ipatob. At nag-C6, Bishop H3, umatras lang. Kasi itong bishop naman anytime kulong no? Hinain and then nag-rook E3. Ayan na po. Para next move, talagang ready to capture na yung bishop na natrap sa gilid. At nag-knight C6, kinain na po, tuloy pa rin si Ipatob. Ayaw niyang mag-resign. At nag-rook E8 check, dito po napasuko na talaga. Bakit? Kasi kung tatakbo ang king, isang tira lang, Queen F2, isang tira ka na lang. Naalala ko si Kuyang Bangka na nagpapapasel sa kalaw daw isang tira ka na lang. Pag tira ng Queen F2, ayun, tumatagos, laglag ang Yoka Babs. Ayun, ganda ng pagkapanalo, no? Ni IM Concho dito, no? Fresh na fresh lang po yan, katatapos lang po yan sa Hong Kong nitong nakaraan na nandun tayo. At itong sunod, kay former world champion Vichy Anand. Sana all. Grabe, nakakalaro or nakalaro ang world champion, ano? Okay, pag-aralan natin. White dito, ang ating pambato. Tumira ng D4, Knight F6 si Anand, C4, E6, Knight F3, D5, Knight C3, at nag-Knight BD7, okay? Queen's Gambit decline po ito. Bishop F4, okay? Mahilig si IM Concho sa Bishop F4, ano, napansin nyo? Kumapture sa C4 at nag-E4. Ayun, para ka-capture na yung pawn, babawiin. Bishop B4, pero nililigalig muna ni Vichy, ano? Kasi kung kakain dyan, may kain dito sa E4, pero sinabayan ng ating pambato. Kinain nga ni Anand, kinaslingan lang, pinapakain pa yung knight. At lalamang na naman ng isang pawn, kinain ulit, kain. Bishop E7. Ayun. Dito po, para po sa inyong kaalaman, kung kakainin kasi yung pawn na C3, mag-rook C1, habulin yan, di ba? At kung tatakas yan, halimbawa, babalik Bishop B4, bibirahan na po kasi ng malakas na D5. Yan ang malalim na preparasyon ni IM Concho dyan. Pag yan ang ginawa ni Anand, aatakihin kagad O anong gagawin ngayon dyan? Halimbawa, pakita ko lang po sa inyo, no? Pagka kinain, Bishop takes. O ayun, may threat kagad doon, no? May threat kagad. At halimbawa, mag C6, ayun, boom! Yan po. Kalunos-lunos ang mangyayari. Kain, boom! Queen B3 check, double. Nako po, disaster. Punta doon, saan pupunta? Dito, kain, check pa. So dito, awatin na natin. Kumbaga sa boxing, hagisan muna ng tuwalya. Tuwalyang puti. Tuwalya! Kasi mapupundi. Ganun ang naalala ko sa papa ko noon Inaawat na raw yun sa boxing pagka talagang mananockout na kasi mapupundi daw. Pag napundi, hindi na makakalaro yung boksingero sa susunod na mga fights niya. Kaya kailangan, hindi pa ganung groge, inaawat na para... yun daw yun mapupundi raw ang term dun Ewan ko kung sino nakaka-relate dun sa word na mapupundi. Comment down below. Yan. Okay, pagkakain ni Anand, hindi niya nilubos-lubos, umatras lang po siya Bishop E7. Bishop D3, yon tinuro na. Itinuro na dito sa kabila. Okay, nagkasling at nag-Queen E2. Yan. So, nag-C5. Very normal po talaga yan para ipangbasag yan sa gitna, no? Typical talaga yan C5 na yan.
At nag-rook D1, kumapture sa D4, knight takes D4. Ayan, okay, napaka-aktibo ng mga minor pieces ni IM Concho. Although may weak siya na C3 pawn, pero feeling ko pamigay na rin yan eh. No, ang importante is makalabas ang mga pyesa, maka-activate, active developments. Tapos biglang nag-knight C5 po ang former world champion. Pag knight C5, according to computer engine, blunder ratios mga kamatyas. Blunder. At natumbukan naman ng ating pambato ang brilliancy price move. Nako, sige po. Pakiguess nyo yung ginawa ng ating pambato. World champion. Binirilyantan niya. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Brilliant to. Boom! Bishop takes h7. Perfect move. Knight f5. Another good move. Knight d7. Grabe. Tingnan nyo po evaluation bar. Tingnan nyo po evaluation bar. Grabe oh. Ha? Big upset ito. Pag nagkataon. Tapos, ayun, biglang gumanon mga kamatyas. Sayang, isang balyenang mabibingwit na kagad. Oh. Alam niyo po na miss dito ni IM Concho, no? Sa ganyang kataas na evaluation bar, ito po ang bitaw, oh. Queen h5 check. Yan pala, pag nag king g8, obligado, knight h6 check. Dito talaga kumbaga ano yung gagawin pagka-check. Nandito yung palaisipan kasi Queen H5 check madali lang makita eh. Pero ano ang susunod pagka King G8? Knight H6 pala. Tingnan nyo, laruin lang natin mga kasama. Mga kamatyas. Halimbawa kainin kakainin lang ng bishop. Yan ang mahirap makita. Mahirap, biglang parang tumutulog eh. Parang tahimik lang pero ang tanong ano gagawin? Ito na ang threat oh. Queen G4, check. Tapos, lalandingan ng Queen G7, matchas. Yun na kagad. At halimbawa, mag-Bishop F6 to protect the G7, O, yun, para maproteksyonan. Ito gagawin, Katay kagad, katay. May Rook G3, Rook Cliff, Halos walang kabuhay-buhay pala kagad yun. Grabe, katay pala kagad, Grabe, katay Pacific. Yung eroplano. Wala na eh. Halimbawa mag-bishop to e5 para pigilan yung rook g3 coming. Eto pa rin eh. Check pa rin eh. Pag kinain sabay check, ayun wala nang control yung bishop. Kahit saan pumunta, matchas. Woo! Grabe. Hanep. Balyena sana. Balyena. Walang gagawin na yung block eh. Sunod-sunod na eh. Check, kain. Sugswang. Walang depensa kahit ano po. Only bishop f6 na lang talaga. Rook d3. Sabay ka Kinain. Yun lang. Pagkain, baliktad ang evaluation bar bigla. Bishop d6. Yun pala hinangad ni IM Concho dito. Kinain-kain. And then rook d6. Ayan dito po, nag-register yung clock nila. Nag-register. Kanina po kay Ipatov, walang clock eh. Dito, minsan kasi naglolos kasi yung wire ng chess clock. Kaya nag-register kung minsan hindi. King G8, umilag na para walang mga tempo check. Queen E4, tapos Rook B8. Ayan, para maka B6 na. Queen D4, threat yung pawn. Nag-Bishop D7. Kain nyo na. Kinain nga. And then Bishop C6. Ayan na po. So, 2 minor pieces sa isang tore. Yun ang mabigat eh. Nag-battery. Ayan, and nag-Rook A8 muna. Queen C5 at nag-F6. Ayun, para idudungaw naman yung queen dyan. Nag-F3 para pambara kagad sa dangerous diagonal and nag-E5 lang. Nako, ito na yung coming. A4. Ano plano ng A4? E4. Ayun na. Binasag na pala. Oo, pagkapatong dyan. Nako, delikading. Check. Hinarang ang queen. Queen to queen. Kain-kain at kinain. And then rook takes A4. Ayun. Binaan na lang po sa endgame. Pero this time, napaka-solid po ng block sa endgame dito. Napaka-solid ayun. Threat ito. Yung binigay na yung pawn, Bakit? Teka muna. Kasi kung gaganon din. May knight e6. Lalaglag din ito. Wala makukuhang pawn eh. Wala. Napaka-solid ng pawn structure ni Anand. Gumanon, kinain, ganon. Balik lang. Dinaan na sa endgame. Grabe, Yun, G5, King H2, okay, King G6. Wala. Dinaan na sa pagkabeterano.
veteran, no? Grabe yung king. Ang ganda ng pwesto ng king, oh. Yun. So, pagkatira ng rook a2, may threat po sa pawn g2, king g1, tapos chumek, gumanon, and then, ayun. Sapul pa. Sapul. Ayun, oh. Grabe. Ang dami. Multiple threats. Check. Dumikit doon, and then check na is coming. So, dito po napasuko ang ating pambato. Bakit? Only move. Halimbawa, mag rook d3, may knight f1 check. At pag nag-king g1, may knight g3 check. Saan man pumunta, king f2, met by rook f1 matchas. King h2, may sundot rook h1 matchas. Grabe, no? Grabe talaga. Balik po natin uli doon. Konti na lang pa. Balik natin dito sa position na ito. Grabe, pwedeng kuhanin ang diagram na to. Concho versus Anand. White to play and win. No? Pampasil, oh. Check. Grabe, oh. Ubus talaga. Kahit sang anggulo talaga. Kain. Eto kagad ang threat, oh. Check. Matchas kagad, oh. Po. Ano kaya ang pang-depensa? Hindi naman pwede knight kasi pag knight, isang check lang. O, tingnan nyo po, knight. O, check. Matchas. Balye na yung ma-upset sana. O, wala talaga. Only move talaga to. Sabay may ganun. Patay talaga kagad, o. Unless, suicide na lang ang puti. Ganyan na lang. Kaso, pag dito, kakainin, Unless, pero may check pa rin, eh. Pagka gumanon, yung isa namang tore ilalagay doon. Matchas talaga. Grabe talaga. Antindi. Ayun. Sayang, no? Isang balye na yon. Malaki-laki yon. Oo. Talagang nung po yan, nung nakita ko ito, sabi ko, nanghinayang ako. Parang ako yung nahirapang matulog. Sabi ko, ang ganda ng pagkapanalo sana. Okay, ano po masasabi nyo mga kamatyas dito po sa ating mga pinag-aralang laban? So, not bad. Pinalo niya si Alexander Ipatov na nag-migrate lang naman sa Turkey yun. Hindi naman talaga originally from Turkey si Ipatov, eh. Tapos, sumunod si Anand, no? Very nice. Congrats sa'yo. I am Concho, and naniniwala po ko in the near future ay isa rin po yan sa hahanay para maging bagong grandmaster ng bansa natin. Nandyan na yan, eh. Nandyan na talaga yung lakas nila, eh. Malapit na yan. O konting exposure pa, babad pa sa tournaments, batak pa. I believe magiging grandmaster yung mga yan. Okay po, maraming salamat po. Mabuhay ang Philippine Chess, no? So, nandito lang po si Coach. Lagi tayong susubaybay sa mga great performance ng ating mga kababayan. At kung mayroon pa kayong gustong ipa-analyze, lapag nyo lang po sa comment section below, mga kamadyas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.